Buti naman, dun sa nag-start na ako nag-vlog, doon ko siya nabayaran din dun sa utang ko sa TV. Magkano naman yung utang mo? Sa tatay ko, more or less 1M. Hindi kaya lang, pero hindi nila in-spoil ako na bibigay nila sa akin lahat. Kailangan ko paghirapan yung... Kasi for me kasi pag nasanay ka rin talaga na meron ka lahat, parang hindi ka na mag-work hard eh. Kasi nasa iyo naman na eh. I mean, paano ng tao para sa inyo eh? Oo nga. Hindi nila alam kung bakit kayo alam mo na, ba't kayo nagkahiwalay. Kaming dalawa kasi ngayon, alam kong nafo-focus kami sa work namin. Parang binibigyan namin yung time sa sarili namin to grow apart muna. So, ako naman, hindi ko naman kino-close yung any doors, pero I'm just happy din sa na medyo na okay kami ngayon. Yun yung pinaka-importante. What's up mga kamaster? Don Wamos nga pala, at dahil Friday na naman ngayon, meron na naman tayong panibagong guest, panibagong influencer na interviewin ngayong araw. At syempre, wala nang paligoy-ligoy pa. Eto, siguradong kilala nyo to, lagi nyo to napapanood at lagi rin natin to napapanood. Napakagwapo nito. Grabe naman. Grabe. Muntik na nga ako mabakla dito, muntik na ako mabading eh. Okay, palakpakan natin. Please welcome, Agassi Ching. Isang karakawan, nakasali sa... Nakapag-guest sa Don Wamos na podcast. Alam mo, ako yung napakaswerte. Ako yung swerte kasi nakatungtong ako sa bahay mo, nakapunta ako dito sa set mo. Alam, ang sarap sa pakiramdam. Ako naman, swerte naman ako kasi nakasama kita sa isang frame. Magkaano lang tayo ng angulo pero yung gitna magkasama tayo sa frame. Dito magkasama tayo. Oo, magkasama tayo dito sa frame. Tsaka, iba yung itsura mo talaga sa personal. Yan ang sinasabi ko. Kaya alam mo kung bakit talagang medyo maano ako sa tropa, mapagmahal ako sa tropa. Kasi ganyan lagi yung sinasabi sa akin. Ganun lahat, no? Oo. Kasi totoo nga yun. Ang lakas ng karisma mo. Gets ko na eh. Kumbaga parang pangit ako sa TV. Wala akong sinabing ganun, ha? Pero sa personal, alam mo na. Pogi. Hindi ka pangit sa TV. Pogi ka sa TV, pero mas pogi ka sa personal. Parang hindi ka naniniwala sa ngiti mo, ha? Hindi. Ako, napapaniwala ako sa mga ganyang klase ng ngiti ko. Eh. Tama. Killer. Tsaka may dimples ka pala, no? 5. Puro guhit. Di ba? Pero puro guhit. Dimples na naman. At least, ikaw yung pinakamaraming dimples na kilala ko. Oo, okay lang. Kakaiba ka. Oo, tsaka yung dimple ko talaga, C. C? Bakit C? C. Oo, talagang Walang dimple na C. Lahat puro tuldok. Tuldok lang sa'yo, C. Pero syempre, maiba tayo, di ba? Maiba tayo. Kamusta naman ang isang pagiging vlogger mo? Saan ka nagsimula? Kwento mo naman sa amin. Sige. Nagsimula ako nung 2017. Tagal na rin, no? 2017, 2018. So, bali, 7 years going 8 years na ako nagwa-vlog. Grabe. At dami. Nagsimula ako mag-isa lang ako noon. Try ko lang talaga. Kasi dati gusto ko mag-artista. Oo, nag-artista ako dati ng commercials, yung mga films, nag-Regal Entertainment din ako. Naging Regal Baby ako. Anong commercial naman yun? Sa commercials, nakakuha ko ng mga McDo, mga Pancit Canton, ganon. Pwede Mga Chippy, ganyan. Pero, sa ilang years ko nagtatry, bilang lang. Siguro mga 8 lang commercials ko, ganyan. Mga DJ ads ko, mga 5, ganon. Tapos, yung films ko, 2. Oo, tapos? Ano pa ako nun? BL. BL? Voice Love. Partner ko si Jerome. Okay. So yun, dati talaga gusto ko mag-artista pero nung nalaman ko, natanggap ko na hindi para sa akin, tinry ko yung mundo ng pag-vlog. Tapos, dun sa pag-vlog, kasi medyo maingay ako, makulit ako, kalug akong tao. So tinry ko, paano kaya kung ilagay ko to sa vlog? Tapos, yun, unti-unti, after 3 or 4 months, nagkaroon ako ng 100,000 subscribers. Tapos tuloy-tuloy na. Minahal na rin naman ng tao. Hanggang sa nag-million na, Nag-million na. Dahil dun sa naging love team ko, dun sa ex ko. Oo. Pero, kamusta kayo? Ha? Kamusta kayo? Wow, ang bilis Ang 0 to 100 akala ko ba yung mga anuhan pa lang muna? Naipasok mo Balay mo naman, maikwento mo. Kasi hindi naman ako mapupunta dito kundi dahil sa kanya rin. Ayun, so nagpapasalamat ka sa kanya. Oo naman. Very grateful. Pero bago ka naging influencer, ano muna yung trabaho mo dati? Bukod sa
pagko-commercial mo, ano ba yung naging trabaho mo talaga literal? Nagtayo ako ng gym dati. ANC, yung initials ko. Pero 3 years lang nagtagal, hindi na rin nag-work. Nung una kumikita siya, pero nung nagtayo na rin yung mga malalaki, mga Anytime Fitness, Fitness First, dun sa area na yon, wala na. Logi na, negosyo. Bakit? Bakit lalugi? Kasi marami ng competitors. Siyempre yung mga tao mas pipili. Yung gym ko nun, di rin kalakihan. Siguro mga 4 na ganit ng kwartong to lang. Isang floor lang, sa top floor siya na 4 na ganito. Tapos, yung mga equipments ko, hindi naman siya yung top of the line equipments. Yung mga bakal-bakal lang din. So, it's about yung service eh. Kasi pag may nagpa-member sa amin, talagang bibigyan namin ng magandang service. Okay. Pero nung nagkaroon na ng mga Fitness First, nagtayo na in the months to come after ko nagpatayo ng gym. Syempre, dun yung tao dun sa nakasanayan nila. Nalugi na rin. So, laking yaman talaga kayo? Hindi ko masasabing laking yaman eh. Although may kaya kami, hindi ako yung kasi tipong, gym agad yan eh. Ha? May gym ka kaagad eh. Di ba? Malit lang budget ko sa gym. Tsaka ako gumastos doon. Oo, yun na nga eh. Yun na nga so, umutang ako sa tatay ko. Walang binigay sa akin. Umutang ako sa tatay ko. Tapos, unti-unti ko siya binabayaran habang kumikita yung gym. Kaso hindi kumita yung gym. Buti naman, dun sa nag-start na ako nag-vlog, doon ko siya nabayaran ulit dun sa utang ko sa gym. Magkano naman yung utang mo? Sa tatay ko, more or less 1M. 1 bilyon? Oo. Tapos sasabihin mo, hindi ka pa mayaman nun. Hindi, nung time na yun, nabayaran ko lang siya nung nakakapag-vlog na ako. Nung umuusmong na ako sa vlogging industry. Hindi nga, ibig ko sabihin, doon na nga tayo sa point na nag-aano ka na nga, di ba? Na pinautang ka. Kailan ka nangutang? Nangutang ako mga 2016, 2015. Kasi nung ako nagtayo ng gym, 2016, mga ganon. Binayaran ko yung tatay ko mga 2019 na, 2020. Unti-unti ko hanggang ma-fully paid na ako. Okay. So, hindi siya isang baksakan. Pero meron nga kayong kaya. May kaya tatay mo, mayaman tatay mo, meron, mayaman pero nanay mo. Hindi naman. Grabe ka naman sa mayaman. May kaya lang, pero hindi nila ino-spoil ako na bibigay nila sa akin lahat. Kailangan ko paghirapan yung Kasi for me kasi pag nasanay ka rin talaga na meron ka lahat, parang hindi ka na mag-work hard eh. Kasi nasa iyo naman na eh. Nasa iyo na ang lahat. Kaya yun, pinaghirapan ko talaga. Hanggang ngayon, ako pa rin yung nag-earn para sa sarili ko. Although tumutulong yung parents ko from time to time. Ngayon hindi na pala, pero nung dati tumutulong sila from time to time. Pero ngayon, ako na yung nag-give back. Ako na yung nagbibigay. Okay, tapos hindi lumago. Yung gym. Yung gym. Hindi. Ako pa yung nag-aabono. Yung mga talent fee ko sa commercials, yung pinababayad ko pang sweldo ng mga tao. So, wala talagang wala talagang perpekto sa negosyo. Wala. Kaya natatakot ako mag-business hanggang ngayon eh. So, ngayon, hindi ka nagbi-business ngayon? Kumbaga may phobia ako. Natakot ka na dun sa una mong natakot ka na sa una mong gym, experience, yung business mo, na sobrang lugi ka, puro ka palabas, hindi ka papasok. Mga ganon. Tama. Bukod doon, magkwento ka pa, ano pa ba mga nararanasan mo sa buhay mo? Nung before ako mag-start mag-vlog, wala pa rin akong masyadong pera nun. Hindi ko naman sinasabi na mayaman na ako ngayon, pero wala pa akong masyadong kaya nun. Yung kinakain ko lang is, kaya hanggang ngayon, favorite ko, alam mo yung Jamaican? Jamaican na pagkain? Patty, dati 55 lang yun, ngayon mga 75 na. Yun lang yung kinakain ko for lunch. Tapos dinner ko, lagi sa bahay na ako kakain kasi kailangan ko magtipid eh. Nauubos lang sa gas yung pera ko lagi. Lumalabas nga ako dati, di ba kunyari, nag-hangout kasi yung mga oras na yun, yung mga time na bata-bata pa ako, uso pa yung sa kabataan yung, uy, labas tayo kasama mga tropa. Ang iniinom ko lang doon, isang Sanmig. Buong gabi. Para lang pang socialize lang. Pero kamusta kayo kamusta kayo, yung relasyon nyo sa tatay mo tsaka sa mama mo, kamusta kayo, kamusta? Okay naman. Wala namang problema, okay na okay. Ayaw lang talaga lumalabas ni daddy sa vlogs. Kaya never ko siya, respeto na lang din sa tatay ko, pero okay kami. Super. Yung mama mo na lagi mo pinagtitripan. Kaya si mami na lang. Yun na yung naging rule ng bahay, pagtripan ng isa't isa, araw-araw. Oo nga napapanood namin yung ibang mga vlogs niya, lagi mo talagang literal na pinagtitripan talaga yung nanay mo. Hindi ba siya nagagalit sa'yo ng literal? May mga times na nagagalit siya, pero naisip niya rin kasi siguro, it's part of work eh.
like, kailangan namin rin makapag-entertain ng tao. So, kahit ako minsan, yung ginagawa niya sa akin, minsan grabe, pero naisip ko, hindi, work lang naman to, hindi naman talaga personal eh. Hindi siya yung ginagawa ko to kasi gusto ko talaga pagtripan. Ginagawa ko to kasi gusto namin mag-entertain. So, nagigets naman namin yun. Okay lang. Hindi ka ba natatakot pag pinaprank mo yung mama mo? Na kasi baka mamaya, putik, ano yun siya, atakihin sa prank, mga ganun, wala naman, hindi naman ganun. Hindi naman siguro. Hindi naman ganun kalalala yung pranks na kailangan, na to the point na feeling ko abot sa ganung point eh. Hindi naman. Sa katuwaan lang talaga. Katuwaan lang talaga. Parang masaya lang kami. Masaya yung ginagawa namin pang trip. Masaya rin yung mga tao na nanonood sa amin. Kasi gusto niya nakikita yung reaction pag bumabawi yung nanay ko. Tapos minsan ako pinagtitripan ko siya. Gusto ng tao nakikita na iinis namin isa't isa. Ganun. At hindi lang basta kami, kasi pati kapatid ko, pati mga tao sa bahay, pinagtitripan din namin. So talagang family. Off camera, talagang nagtitripan kayo para mga Oo. Pero, syempre, para may mas, hindi lang sa amin yun, i-share na rin namin sa iba. Kaya, nag-hidden cam kami minsan. Kaya lalong naging parang masaya, nagustuhan din ng mga tao, catchy din, okay din. Tsaka nakaka-relate kasi sila, family eh. Pag family, nakaka-relate yung tao. Siguro naman, alam naman ng mga nanonood yan na kung gaano mo kamahal ng nanay mo. Oo naman. Hindi lang nanay, buong pamilya ko. Oo, di ba? Doon pa lang sa pinapakita mo ng vlog, alam na namin kung gaano mo kamahal yung nanay mo. Kahit pagtitrip na, mararamdaman mo rin naman yun. Kahit naman ako yung nanay ko, pinagtitripan ko rin naman yun sa vlog eh, di ba? Minsan kasi lambing yung trip na yun eh, di ba? Para sa atin, di ba? Kamusta naman yung ano mo, pag-vlog mo naman ngayon? Ano yung pinaka masalimuot mong vlog sa lahat ng mga binablog mo ngayon? Ano yung masalimuot? Kumbaga parang ano yung kakaiba? Kakaiba? Nakakatakot, mga ganun. Oo. Meron ba? Ganito kasi, gusto ko maging versatile sa ginagawa ko, or versatile ba yan? Gusto ko yung marami akong ginagawa, makikilala ko ng tao sa maraming bagay. Kasi ever since dati kasi kilala ko as love team, kami nung ex ko, si Jai, diba? Yun yung laging vlogs namin kaming dalawa. Pero ever since naghiwalay na kami, syempre kailangan ko gumawa ng something for myself para maalala pa rin ng tao, diba? Para may ma-recall pa rin sila. So, tinry ko yung build yung image ko na, although ginagawa ko na to habang kami pa, yung horror ko, na nag-horror ako sa YouTube tsaka food. Madalas kaming gumagawa ng food vlogs, tapos ginawa ko na lang na ako na lang, at horror. Nag-explore kami, pero nag-explore kami ng mga abandonadong lugar. Yun yung mga unang ginagawa namin dati, way back 2022, ganun. Tapos food vlogs, lagi kami nagmumukbang. Pero ngayon, ako na lang, ni-level up ko siya. Bumili ako ng mga equipments. At talagang ginagawa namin yung pang mga espiritista na may mga nag-ghost hunt na kami, kumbaga. Literal na ghost hunt. And nagugustuhan ng tao kasi hindi naman maraming gumagawa sa Pilipinas nun eh. Talagang bilang lang. Experience pati yan. Experience pa rin. Tsaka parang kasama na rin kami kapag pinanonood ka namin dun. Pati may thrill. Oo, di ba? May thrill. May kaba, may takot. So parang sa YouTube ko meron kaming ghost hunts tsaka foods para sa mga mahilig manood ng kumakain. Sa Facebook ko meron naman kaming family vlogs na makaka-relate rin yung mga pamilya sa bahay, mga masa. Tapos nire-upload ko siya sa second channel ko sa Gasiching Daily para hindi rin sayang. So yun. Daily yun. Daily pa yun. Araw-araw yun, no? Parang kami din. Except Sunday para may pahinga. Family day yung Sunday. Family day. Walang trip sa Sunday. Talagang banding, no? Banding kasi pagka Sunday na, magtitripan pa ba kayo ng family day? Kakapagod yun. Sunday na eh. So, yun na nga. So, sa dami ng mga mga nakakulab mo ngayon, na mga babae, mayroon na bang something na may nagugustuhan ka na ba? Alam mo yun, gumaga parang, di ba? Yung kasi, parang natitipuhan. Natitipuhan. Pag nakikita ko siya, parang yung puso ko, iba na yung nararamdaman ko. May mga ganun ka na ba? Actually, meron. Kaso pinipigil ko eh. Okay. Kilala mo si Yulin? Yulin? Si Pambansang Yobab. Oo. Nag-collab kami, nag-jowa for a day kami. Grabe. Okay. Sobrang adorable niya, nakakatuwa. Pero di ba may jowa siya? Wala siyang jowa. Kaya kami nag-jowa challenge. Ako yung jowa niya sa araw na yun. Okay. Akala ko may jowa siya. Wala siyang jowa. Kilala ko na nga siya. Kilala ko na nga siya. Mahilig siya kumain ng mga... Kung ano-ano. Nagre-review siya. Nagre-review siya. Kaya yun yung talagang nakita ko siya parang...
kailangan ko pigilan kasi baka ma-inlove ako eh. Ganun. Yun talaga. Oo, siya, totoo. Siya talaga. Siya talaga. Pero hindi pa sa ngayon kasi syempre, sa career niya, ako sa work ko. Tapos, ayun. Tapos, Hi, Yulin, kung nanonood ka, baby. Uy. Ay, love pala, love. Uy, iba na Gawa kagad, challenge nadulas yun, na eh. So, ibig sabihin may baby pa. Hindi, mukha kasi siyang baby girl na medyo malaki-laki. Pero love yung tawagan namin sa Parang Jowa baby Challenge. giant ba ganun? Hindi naman, grabe naman. Mas malaki naman si Yulin, mas matangkad. Hindi, baby giant, yung maliit. Oo nga, mas matangkad si Yulin. Okay. Tsaka, ayun, mas cute. Miss you. Yan. So, ngayon may mga pakiramdam ka na ganun. Ano naman yung pakiramdam na mag-isa ka? Aray! Mag-isa saan? Mag-isa buhay na wala kang partner, ganun. Kasi nakasanayan mo nga, sabi mo nga eh. Lagi kang may kausap. May kausap ka. May May nasasandalan ka. Ngayon, anong experience mo ngayon? Anong nararamdaman mo ngayon? Siyempre, may void. Alam mo yun? May void ka na hinahanap-hanap mo yung sarap siguro na may kausap ka on a daily basis. Pero hindi mo dapat isipin na ganun eh. Kasi sa edad natin ngayon, di ba? Alam natin dapat focus, hindi kasi ikaw may pamilya ka na, pero same mindset naman na focus natin ngayon, paano kumita na pera, paano makapag-entertain, paano maging relevant pa rin, paano makapagpasaya ng tao. So work first ako, priority ko sa work talaga ngayon. So every time na nalulungkot ako or maisip ko na kailangan ko ng someone, bubuhos ko sa trabaho. Okay. Kasi masaya ako pag nag-vlog ako. Paano kung may pagkakataon? Sabihin ko, tanong ko lang naman eh, kung may pagkakataon na ibalik yung tadhana yung dalawa, may pag-asa pa kaya yun? I-clip to sa TikTok for sure. Ha? Ibalik yung tadhana na magkita ulit kami or magkasama ulit kami or magka-something ulit. Maraming tanong ang tao para sa inyo eh. Oo nga. Hindi nila alam kung bakit kayo, alam mo na, ba't kayo nagkahiwalay, bakit gano'n. Maraming tanong. Kahit kami, kung maghiwalay kami ni Antoinette, wag naman sana, maraming tanong. Di ba? Maraming, so yun yung tanong ko. Na kung sakali may bigyan kayo ng pagkakataon dalawa na magkabalikan kayo, may pag-asa pa ba para sa'yo o ano? Kaming dalawa kasi ngayon, alam kong nafo-focus kami sa work namin eh. Si Jai kasi travel. Puro siya travel din ngayon. So, parang binibigyan namin yung time ng sarili namin to grow. Apart muna. So, ako naman, hindi ko naman kino-close yung any doors, pero I'm just happy dun sa na medyo, na okay kami ngayon. Yun yung pinaka-importante sa akin. So, we can't say kung ano mangyayari sa future, pero ngayon, kahit yung relationship namin, kahit maging friends, okay ako dun. Kasi importante kasi yung pinagsamahan namin. Ayokong maging wala lahat. Wow, nakalaks naman. Totoo naman eh. Parang kahit wala siya rito, kinikilig ako sa inyong dalawa. Uy, gagi, wag baka mamaya may magalit na naman ng mga ano. Hindi, wala yan. Alam naman nila kung gaano kanila kamahal. At alam mo naman din siguro sa sarili mo kung gaano mo siya kamahal. At alam niya naman siguro sa sarili niya kung gaano ka rin niya kamahal. Talaga may binigyan lang tayo ng pagsubok ng Panginoon sa mga gantong klase ng bagay. Lalo na sa relasyon. Hindi nawawala yan. Walang perpektong relasyon. Depende na lang talaga mahirap rin kasi pag nasa social media ka kasi maliit mundo mo. Kumbaga maraming nakatingin sa'yo, maraming nagja-judge sa'yo na hindi naman talaga nila alam ko yung talagang pinagdadaanan mo or nafe-feel mo. Kasi sila yung mga ibang tao, sila yung mismong magdidictate sa'yo na dapat ganito yung gawin mo, dapat ganyan. Whereas hindi naman nila pinagdaanan yung pinagdaanan namin. Oo. Hindi nagalit yung magulang niya, hindi. Si tita. Feeling ko naman, sobrang understanding ni tita at saka yung family ni Jai. Nakakausap ko pa rin naman yung kuya niya, kakalaro ko pa rin. And feeling ko, all goods naman talaga. All goods naman. Good relationship. Pati sa mama mo. Good relationship naman. Kasi yung pinagsama na namin, 5 years eh. Tagal. And parang yung family niya, naging second family ko rin yan eh. So, sobrang saya ko rin dun sa makasama yung family niya. And hanggang ngayon, feeling ko naman okay pa rin.
Sa lahat naman ng ano mo, lahat ng pagsubok na dumaan sa'yo, ano yung pinaka-worst? Pinaka-worst? Pinakamatindi mong pinagdaanan bukod sa relasyon? Sa pagiging vlogger or sa in general? Sa buhay mo. Actually, ngayon ako, feeling ko ngayon yung, although blessed ako parang feeling ko nag-encounter ako ng midlife crisis eh. Parang hindi ko na alam. Alam ko yung kung saan ko gusto pumunta, pero parang feeling ko nauubusan na ako ng oras. If you know what I mean. Like, ang hirap explain eh. Like, feeling ko, konti na lang yung oras para makamit ko yung talagang pangarap ko. Yun yung na-feel ko ngayon. Mahirap explain. Kasi I've been trying for how long na. Pero hindi ko pa rin nakukuha yung specific na goal na gusto ko. Okay. Pero slowly, gradually getting there naman. Pero I'm just, parang parang may kailangan pa eh. And I hope na mapuntahan ko yung goal ko pa rin. Oo. So okay. Yun, parang feeling ko naubos na yung oras ko. Siguro, kailangan kung naubos na yung oras, mabili ka pa ng orasan. Tama. Kulang na kasi, no? Tatlong relo pa. Para maraming orasan. Marami ka pang oras. Kasi naman, ako naman... Wala nga akong relo, oh. Ako naman, ayoko kagad pumunta sa tuktok. Kasi once na nasa tuktok ka na, wala ka nang itutuktok pa eh. Di ba? Pag nakuha mo na yung tuktok, wala na, nasa taas ka na eh. Sobra-sobra ka na sa taas eh, di ba? Kumbaga parang... Ako, kalahati lang, parang ayoko pumunta sa tuktok. Parang ganun. Kasi pagka nakuha ko na yung tuktok, ano pa yung kukunin ko? Eh, marami pa akong gustong kunin eh. Para mga yung sistema, di ba? Pero, so yun na nga. Maraming salamat. And, buhay mo yung kwento mo. At syempre, bago muna yan, ano yung aabangan nila sa'yo? Aabangan nila? Kailan mo ba ilalabas to? This week? This week, ang bilis abangan nyo yung bisita serye na ginagawa ko nga sa Facebook dahil ang susunod na bisita natin, walang iba kundi si Wamos. Oy. At pinag-usapan nga namin yung pantitrip sa magulang ko. Okay. Si Wamos ang pinaka-latest ng trip at sobrang love trip ng mga nangyari. Sana magustuhan nila, no? Ako nga, tawang-tawa ako eh. Magugustuhan nila yon. Alam niyo naman kung paano mainis yung nanay ko, di ba? At ngayon, sa mga pinagsasabi ni Wamos, dito sa video na yon, feeling ko, nakuha natin yung emotion na gusto natin makuha sa nanay ko. Abangan niyo yan. Sobrang lapik nun. Magkakaroon ako ng 3 parts na vlog kasama ka. Dalawa sa Facebook, isa sa YouTube. And yung mga ilalabas ko rin na horror exploration sa Cebu. Which is sobrang lala nung nangyari doon. Sige, anong tawag dito? Gusto ko yung mga hunter mo pagka gusto mo sumama? Sama kami para malaman talaga namin kung nakakatakot ako. Bakit ikaw? Hindi naman ikaw eh. Nakakatakot yung multo, mga multo. Diba? Para malaman ko yan. Actually, nakakatakot siya pero more interesting siya. Dito sa talk show mo, hindi ako pwede magtanong, di ba? Kasi ikaw lang yung... Hindi, okay lang. Kahit magtanong ka. Alam niyo ba na mga par, na sobrang nakakakilabot yung mga yung mga nakakatakot niyang video sa YouTube. So, ano yung mga pwede kaya nilang i-search para mapanood nila yun? Search nyo lang pangalan ko, lalabas yun. Search nyo lang. Tapos makikita nyo na yun doon. Sobrang nakakilabot. Titigasan kayo. Titigasan ba? Sa takot, manginginig. Naninig. Iba yung titigas. Titigasan. Tsaka, baka iba yung mapanood nila nun. Tatayo muna bago tigasan pala. Tatayo. Yung balahibo, tapos titigas. Ayun, ganon. Iba na ata yung sinasabi mo. Yun yung pinopoint ko. Kasi baka mamaya iba isipin nila eh. Diba? Hindi kayo titigasan tandaan nyo, hindi kayo titigasan. Mali yun. Kikilabutan na lang. Mas maganda yun. Kikilabutan. Titigasan sila sa akin. Ang pangit naman. Parang ang pangit naman. Pero, ako naman may tatanong sa'yo, Wamos. Ano? Sige, okay lang mo magtanong kay Wamos. Okay lang yan. Kasi syempre, itanong mo. What is the secret to success? Kasi ikaw, meron kang 4th floor na bahay. Yeah. May bilyaran. Yeah. Wow. May mga gold, diamonds, Rolex. Okay. Paano mo nakuha yung success na gano'n? Paano mo nakamit? What is it? The English. I should ask in English. Okay. How did you achieve those success that you have been
It's sure to be, i-watch me na. Okay, this ugly. Putang ina, hindi tayo nagkakaintindihan. Hindi, paano mo na-achieve yung success? Hindi, sa akin ako na-achieve ko yung success ko. Hindi ko rin alam. Hindi, sipag. Kung nung ako tinatanong mo, ayos sa sagot ko. Hindi, ako sipag. Sipag. Kasi kung wala kang sipag, tapos sasabihin mo, aasa ka lang. Yung ibang tao kasi, pre, eto yun hindi na to tungkol sa buhay mo, pero ipapasok ko pa rin to. Baka malay mo naman, ano ng mga tao, di ba? Hindi naman sa yung iba kasi, umaasa na lang sila sa panahon. Alam mo yung baka sa susunod, panahon ko na para yumaman. Siguro baka bukas, panahon ko na. Siguro sa susunod na araw, panahon ko na. Yun lagi ko sinasabi sa sarili ko na, bakit ko aantayin yung panahon kung kaya ko naman galawin? Kung kaya ko namang gumalaw. Kasi hanggat inaantay mo yung panahon, halimbawa, panahon ko bukas, dumating yung bukas, ay putik, hindi ko pa pala panahon bukas. Baka sa susunod na araw, sa susunod na taon, kailan ba? Diba? Ayun pa yung aantayin mo yung panahon. Kaya mas maganda, ang pinaka-importante, gagalawan. Kasi kung aasa ka sa panahon, walang mangyayari. Kaya mas maganda, gagalawan. Kasi once, wala namang nakahiga o natutulog na yumayaman. Di ba lahat yung ginagalawan? Na kahit anong sistema yan, mahirap o hindi mahirap, basta ginagalawan nila, talaga magiging successful sila. Di ba? Hindi lang sila basta yabang, hindi lang sila basta yabang na mag-aantay sila ng gantong oras, 'di ba? Baka oras ko na bukas, 'di ba? Hindi rin natin kasi masabi. Kailangan may gawa din, no? May gawa. May action. Importante, may gawa. Hindi pwedeng umasa at umasa Hindi ka pwedeng umasa sa panahon. So sipag talaga. Sipag talaga. Yun talaga yung pinaka best na kailangan natin gawing mga tao, 'di ba? Hindi naman tayo binuhay ni Lord para lang umasa sa kanya. Hindi naman tayo binuhay ni Lord para umasa lang tayo sa panahon at wala tayong gawin. Kahit ano pa yan. So ayun na, siguro dito na nagtatapos kami. Kaya maraming salamat din dahil syempre... salamat din. Don Wamos. Natin sila, At syempre hindi pa dyan nagtatapos. Gusto mo ba? Yan. Gusto mo ba maging distributor or reseller ng 100% compliant na vape? Ano pang iniintay mo? Mag-message lang sa Don Bars official Facebook page. Andiyan na yan mga par sa comment section. Baka naman. Yan. Ayun. Oo nga pala kasi sold out kasi yung Sold out kasi yung Don Bars natin. Kaya wala tayong Don Bars ngayon mga par, no? At eto na, pakita natin muna ang Don Bars. The newest and the hottest product in town. Coming in with 10 exciting flavors. You can try Don Bars. Also currently looking for distributors and resellers nationwide. Naghahanap ka ba ng computer, laptop, CCTV? Meron yan sa Billy Booms. Kaya syempre, ipakita na muna natin ang bibigay natin from Billy Booms. Ito, gift lang namin to pang Billy Booms. Pagpasensya na muna, pero sobrang solid na itong Billy Booms na to. Yan, ito. Laptop yan. Oo, bibigay mo to? Pwede mo siyang buksan para makita. Wala lang sticker ng Billy Booms, pero from Billy Booms yan, ha? Di ba? Baliktad. So, magkano nga benta natin dyan pag ino-open na? Putang, scam pala to! Ano ba to? Ayan. Para siyang siguro mga pang-regalo. Maganda rin yan. Laptop? Okay din. Chromebook. Siya, Chromebook. Panis ka dyan! Salamat, Billy Booms. Diba? Kahit pang ano-ano, diba? So, pakita naman natin ang Billy Booms. Looking for quality yet affordable PC? Dito mo lang yan mahanap sa Billy Booms Computers. The standards on PC building we offer from budget-friendly computers to high-end computers. Par luxury car ba or van ang hanap mo, brand new or second hand, meron yan sa Mavcars. Kaya pakita na natin yan, Mavcars! Planning to buy a car, SUV, sedan, van, sports car, fast and easy process. Dito lang sa Mavcars Auto Trade. No paperwork hassle guaranteed. At syempre mga par, dahil tapos tayo sa Mavcars, eto naman mga par, hindi lang kailangan sasakyan ang inyong sakyan,
syempre dapat Ano ba dapat? mag-aeroplano din kayo. Murang flight ticket ba ang hanap nyo? At syempre kung kailangan nyo ng tulong, nandyan lang yan sa Travel and Tours. Pwede na kayong sa kanila, magpabook ng ticket. Syempre mag-follow na rin kayo sa SNG Travel and Tours. Meron silang Facebook page. And kaya ano pang hinihintay nyo? Pwede na kayo mag-travel dyan at pwede na rin kayo magpabook. Siguradong sigurado. Pasadong-pasado yan. Pakita na natin ang SNG Travel and Tours. We are happy to serve you and give you the easiest way to enjoy and arrange your vacation. That's why choose SNG Travel and Tours. So, ayun na nga mga para yan ang Travel and Tours. Uy, ikaw, kung ano, di ba may Travel and Tours ka? Oh, pwede mo Nanalo nga ako nun eh. Di ba nalo ka Oo. ng Singapore? Hindi ko pa nakukuha. Oh, pwede Pwede. ka. Oh, pwede ka magpunta Sino yung sasama ko? Pwede, si ano? Sino? Si Yulin. Oo, si Yulin. Oh, di ba? Dalawa kayo. Di ba? Tama nga. So, ayun. Maraming salamat. Maraming salamat, Thank you. Nonwamos. Maraming Isang salamat. karangalan na... So, ayun. Sige. Isang karangalan na mag-guest sa talk show mo, sa podcast mo, at pwede ba akong mag-invite ng mga friends na pwede mo na Siyempre. maging guest? Sobra. Itong susunod na, siguro itong susunod na magiging guest mo, ano naman? Ano? Pacboy. Pwede. Malayo sa atin yun. Kasi Pwede. Loyal tayo, mabait tayo. Eto, medyo ibang breed. Oo. Babaero to. Okay. Tapos medyo kulot. Okay. Oo, alam mo Baka na. kilala na sila nila to. Baka kilala nila kulot, babaero, yung lahat ng lumalabas sa bibig niya, kabastusan. Okay. So medyo maselan ng ano. Medyo ano yung topic mo nito. Pero feeling ko para sa ibang tao, may excite sila. Oo. Sige. Abangan natin yan. So ayun, paalam na tayo. Maraming salamat sa inyo mga par. Subscribe na kayo para lagi kayong update kung sino man yung may interview natin mga sikat na artista or kung sino man na mga celebrity vlogger na ma-invite natin dito sa ating talk show. So yun lang, maraming salamat. Paalam na tayo. Cheers! Bye-bye!